Samantala, nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng NBI Cybercrime Division si ML Party List Representative Leila de Lima para sampahan ng reklamo ang mga dating nagpakilalang sundalo kung saan iniuugnay siya na tumanggap umano ng pera mula kay Zaldico. Bukod pa ito sa perjury case na inihain naman sa Department of Justice o DOJ. Tunghayan ng detalye sa report na ito. 2 linggo na ang nakalilipas mula nang lumantad sa publiko ang 18 individual na nagpakilalang dating Marines at dating tauhan din daw ni resigned Congressman Zaldico. Sa isang press conference, isiniwalat ng grupo ang umano'y kalakaran ng cash deliveries o pagde-deliver ng mali-maletang pera mula kay Ko patungo sa ilang opisyal ng gobyerno. Perang kickback umano mula sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Isa si ML Party List Representative Leila de Lima sa mga personalidad na pinangalanan ng grupo na ayon sa kanilang unang pahayag ay tumanggap ng nakamaletang pera ngunit kalaunay binawi at sinabing inabutan ito ng perang naka-paper bag. Nakita rin umano si de Lima sa mga meetings ng ilang public officials kasama ang ilang kinatawan ng International Criminal Court at tumanggap ng suhol para ipursige ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nauna nang itinanggi ni de Lima ang pagkakadawit sa aligasyon at ngayong Lunes ay formal nang naghain ng reklamo laban sa 18 individual maging sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Kasong cyber libel ang inihain ni de Lima laban sa mga nasabing individual sa National Bureau of Investigation o NBI. Kasama niyang naghain ng kaso si Father Flaviano Villanueva. Pagkatapos sa NBI, nagtungo si de Lima at si Father Villanueva sa Department of Justice para naman maghain ng hiwalay na kasong perjury laban sa mga parehong individual. Ayon kay de Lima, inconsistent ang mga akusasyon laban sa kanya. Nagawa na rin daw noon na dungisan ang kanyang pangalan at hindi siya papayag na maulit itong muli. Si Father Villanueva naman inakusahang point person para sa mga pulong kasama ang ICC personnel at pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Itinanggi niya na rin ang mga paratang. Bukod sa kanila, noong nakaraang linggo, naghain na rin ng kaukulang kaso laban sa mga nasabing individual ang iba pang personalidad na idinawit sa akusasyon, kabilang na sina National Security Advisor Eduardo Año at dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Noong nakaraang linggo, nagpadala na ng sabina ang National Bureau of Investigation para sa mga nasabing individual upang imbestigahan ang kredibilidad ng kanilang mga akusasyon. Ang kampo naman ni Baligod at ng 18 ex-Marines handa raw na harapin ang mga reklamo laban sa kanila. Matatandaan na noon ding nakaraang linggo, sinabi ng United People's Initiative na kinakailangan ng magtago ng 18 ex-Marines dahil may banta na sa kanilang seguridad. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.